Sa gilid ng mga nakalutang na sasakyan sa kalsada at ng maingay na mga lansangan, naririto ang isang kwento ng paglisan. Isang kwento ng isang tribo na dating nakakapit sa biyaya ng dagat. Ngunit ngayon nasa gilid ng kalsada, nakikipagbuno para sa bawat sentimong maipangtatawid ng gutom. Sila ang mga badyaw, ang mga mandaragat na ngayon naglalayag sa gitna ng lansangan. Sa mahabang panahon, ang dagat ang naging tahanan at buhay ng mga badyaw. Sa kanilang pagsagwan at pagsisid, natagpuan nila ang yaman ng karagatan, ang kanilang kabuhayan at kultura. Ang bawat alon, bawat simoy ng hangin ay bahagi na ng kanilang pamumuhay araw-araw. Ang badyaw po, ang kalahin ng badyaw, pero Muslim. Iba yung mga igorot, iba yung mga kalasin badyaw, ang tawag sa mga hindi nakalista yun, muros. Ibig sabihin, ang muros, muruami, sanay sa dagat. Nagsisid sa dagat, yun ang anak buhay nila. Kamusta po yung pamumuhay nyo bilang mangingis ng badyaw at bilang nagtitindang badyaw? Hindi, kung masipag ka lang po, sa sipag lang. Kung hindi ka masipag, hindi, wala yun eh. Dahil sa paghahanap ng mas magandang kabuhayan, napilitan ang maraming badyaw na iwan ang kanilang tahimik na buhay sa tabing dagat. Pumalaot sila sa ibang karagatan, ang masikip na karagatan sa lansangan. Dati, mangingisda kayo. Anong nangyari? Bakit dati sa dagat kayo tapos naging sa lansangan kayo nagtrabaho? Anong nangyari? Nagpada ko sa dagat lang. Namamana kayo. Tapos, ngayon, ayaw nyo na sa dagat. Kaya lumipat sa lansangan. Ayaw ko na. Saan ba mas mahirap? Sa dagat o sa lansangan? Saan lang? Sa dagat. Mas mahirap sa dagat? Hindi kami pakakain lang. Ilang taon na kayo sa lansangan? Ayaw to. Tagal na? Bakit hindi kayo tumitigil? Ayaw yung matanda na kayo. Tuloy pa rin kayo sa lansangan? Magkano yung kinikita nyo sa panghihingi ng panghihingi sa mga sasakyan? Mga 200. Mga kung magbigay mga 250 lang. 250. Tapos umuwi na kami. Paano nga ba nabubuhay ang isang badyaw? Paano nila napapagkasya ang bawat perang nooy sinisisid nila sa karagatan na ngayon sinisisid nila sa usok ng mga sasakyan sa lansangan? So mga ponyo, dito tayo ngayon sa isang daan papunta dun sa tribo ng mga badyaw. So hindi madaling puntahan dahil ang ating dadaanan ngayon ay ganitong klase na puro basura na ang sabi nila ay dala ng tubig dagat kapag ito ay umaangat. Minabuti namin na puntahan ang lugar kung saan nakatira ang isang tribo ng badyaw para alamin at makita at makisalamuha sa kanilang tribo. Ano kaya ang kultura meron ang tribong ito? Paano sila namumuhay at ano ang kanilang karaniwang kinakain sa kanilang pang-araw-araw? So dito na tayo ngayon sa mismong komunidad ng mga badyaw at dito malalaman natin ngayon kung paano nga ba sila nabubuhay sa pang-araw-araw at tingnan natin kung mayroon ba tayong makikita, nakakaiba at pagkakaiba ng kanilang pamumuhay sa pamumuhay ng mga normal na Pilipino. So samahan nyo kami ngayon dito sa panibagong dokumentaryo na gagawin natin dito sa tribo ng mga badyaw. Sa aking paglalakad sa loob ng komunidad ng mga badyaw ay nadaanan ko ang dalawang badyaw na lalaki na gumagawa ng kanilang mga panindang mga perlas na galing sa ilalim ng dagat. Kuya, morning. Morning po, sir. So yun, nakaabutan natin sina kuya dito na gumagawa nitong mga perlas ba to? Ano ba to? Mga perlas, no? Coral. Okay. Coral, mga black coral tawag sa amin. Black coral. Perlas din.
Okay. Saan nga ba galing ang mga perlas na ito at paano nila ginagawa para maging isang kumikinang na palamuti sa katawan ng isang tao? So, kuya, saan nyo nakukuha itong mga ginagawa nyong perlas na to? Galing sa dagat, sir. Dagat talaga. Oo. Sinisid dito. Sinisisid talaga. Sinisid. Gaano kalalim yung pinagkukuha ninyo ng ganito? Depende sa lalim, mga 30 meter. Meter, okay. Yung mga ganito, magkano nyo nabebenta tong ganito? Mga 50. Depende Okay. din sa bisita. Okay. Sandaan, mga balikbayan. So ito, meron pa rito mga ganito. Ito mga magkano to? Mga shell, ganyan, mga 30, 50. 30. Okay. Pero ba kayong mas maganda pa bukod dito ng mga perlas na ano? Ganito. Ito, okay. Ganda. Wow. Sobrang nagulat ako sa mga perlas na inilabas nila dahil sa sobrang ganda nito, hindi mo talaga maiiwasan na maakit at mamangha. Oras na ng kanilang pananghalian at minabuti ko na makisalo sa kanilang pagkain para malaman ko kung ano nga ba ang pagkakaiba ng pagkain ng tribo ng mga Badyaw. So mga kababayan, bilang isang Pilipino rin, mga Badyaw sila, siyempre iba-iba tayo ng way kung paano kumain. Ganito sila kumain. Nandito lang sa lapag, ayan, ulam nila isda. So masaya din naman. So tara, subukan natin na kumain kasama sila, itong mga kaibigan nating mga Badyaw. So tara, ayan na tayo. Sa unang pagkakataon ay makakasalo ko sa pagkain ang mga Badyaw at hindi ko maiwasang itanong kung ano nga ba ang kanilang mga pagkain. Anong isda to? Ano siya? Ato, binili nyo ba o nahuli nyo? Binili nyo din. Okay. Hindi, okay lang. Okay lang. Kain tayo, tara. So, ang pagkain nyo naman, pagkain pala ng mga Badyaw din ay normal din naman na pagkain. Pero yung pagkain talaga ng Badyaw, yung kakaiba, yung para sa inyo, yung sa inyo lang talaga. Ano yung mga pagkain na yun? Kamote. Kamote. Sa pool doon kayo nabuhay talaga sa kamote. Mga balingoy ba? Kamote. Yun, naranasan namin padalas kinakain. Pero dito bihira yun nahanap. Isda talaga ang ano nyo. Isda meron. Sige. Ano yan? Susil pa. Nilalagay nyo pa dyan? Opo. Sige, lagay mo. Tikman natin. Ganito yung pagkanya ko. Kasi hindi nakakain kung walang sili. Okay. Sarap naman yan. Habang hindi pa nagsisimulang kumain ay naitanong ko sa kanila kung papayag ba sila na manirahan kasama ang mga hindi Badyaw na katulad nila. Pero kung papipiliin kayo, gusto nyo bang manirahan kasama yung mga hindi Badyaw o gusto nyo pa rin kasama pa rin kayong manirahan sa mga community ng Badyaw? Dito pa rin sa community ng Badyaw? Sa Zamboanga. Okay. Lumayo pala kayo sa pamilya nyo. Tara. Kain tayo. Masarap tong isda na to. Anong luto yan? Sinigang. Tikman natin yung sabaw. Marami sa atin na ang buong akala ay kakaiba ang pagkain ng mga Badyaw. Pero hindi pala. Katulad sa atin, kanin at isda ang kanilang pangunahing pagkain. Pero ang kamote ay ginto nilang ituring dahil ito ang katutubo nilang pagkain. Pero yung kanin talaga, yan talaga pagkain nyo rin. O usually Kahit saan balingoy. naman. Kahit saan man. Kasi may nakikita ko iba pagkain. Parang yung gulay ba, yung mga ano. Iba yung klase ng paggawa nila ng pagkain. Depende kung meron pumili. Mga gulay-gulay para Pabukok namin lang mga isda. Talagang isda ang ano nyo. Pinaka pagkain nyo talaga. Pinaka-favorite namin ng mga isda. At hindi kami dito sa kung namin may sabaw. Dapat. So ngayon, dati nung nasa karagatang ang hanap buhay nyo, palagi kayong may isda. Oo, palagi isda. So ngayon, nung nasa lansangan na kayo, medyo bihira na yung isda. Sa mahal na dito. minsan maabot, minsan hindi. Kasi So, madaling maubos. Ang Badyaw talaga, mas gusto nila na nasa karagatan kaysa nasa lansangan. Minsan naman. Doon talaga sila. Sa hirap ng buhay, kahit labag sa kanilang kalooban, ay iniwan nila ang karagatan na kanilang nakasanayan. Kahit para sa kanila ay mahirap sumisid sa lansangan at hindi sila titigil na lumaban sa hamon ng buhay. Pero hindi nyo ba naisip na mag-aral ulit, pumasok sa eskwelahan,
Hindi ka ba naisip yun bilang isang badyaw? Kasi hindi na ako karap. Namarata. Ang pera namin dito sa puto Sa pagkain na napupunta. Sa mga lansangan ng syudad, bagong mundo ang kinaharap ng mga badyaw. Ang mga perlas na simbolo ng yaman sa ilalim ng dagat, ngayoy itinitinda sa bangketa kapalit ng kaunting barya. Ang iba naman, piniling magpakumbaba sa harap ng kawalan, namamalimos ng kaunting awa mula sa mga estranghero. Hindi ako nangihingi kasi nahiya ako. Mahiya din ako pinagsabihan yung tanda-tanda mo, hindi ka nanganap ng buhay. Kaya ako na naghanap buhay mga nagtitinda. So hindi lahat ng badyaw namamalimos? Hindi. Pare iba-iba tulad sa amin, yung mga Bisaya, mga Tagalog iba. Tulad sa amin din mga badyaw. Hindi kami mga badyaw lahat yung badyaw iba-iba yun. Meron mga Muslim, mga yung Muslim, yung mga Bisaya, yung mga Muslim. So sa dagat, pag-ride dito sa lansangan, kung sa dagat, kapag may punan ka, 200 pambili ng gas, nakapalaot. Kung wala, nagsasagwan na lang, nanangawil. Kung meron na huling isda, yung mga iba, binenta. Yung mga iba, inuulam. Tapos yon kapag sa bahay, tulog na. Tapos naman dito, kapag nagbibendol dito sa lansangan, minsan may benta rin, minsan wala rin. Ang kwento ng mga badyaw ay kwento ng pakikibaka at pag-asa. Sa bawat paghakbang nila sa lansangan, dala nila ang alon ng kanilang pinagmulan. Isang paalaala ng kahalagahan ng pagkakakilanlan at pangarap. Sa karagatan ng lansangan, patuloy silang sumasabay sa agos ng buhay.